na ito ng Martes. Ipinagutos na kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno na mabilisang magpatupad ng preemptive measures. Kasama ng evacuation sa mga high-risk areas bilang paghahanda sa maaaring epekto ng pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng Super Typhoon na si Bavi. Ito ay papangalan ng Bagyong Inday kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng madaling araw o hating gabi mamaya hanggang bukas ng umaga. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, ito ay maitutuloy na whole of government approach sa lahat ng ahensyang involved ay kinakailangang kumilos. Ito umano naging direktiba ng Pangulo sa harapan ng Palace Press Officer na si Claire Castro. Sa pinakahuling monitoring na ginawa ng Pag-asa, kaninang alas 3 ng madaling araw ang sentro ng bagyong si Bavi. Isang super typhoon na mata nito sa layong 2,000 kilometro silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 195 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbagsong umaabot ng hanggang 240 kilometers per hour. Gumagalaw sa direksyong west-northwestward ang bagyong si Bavi sa bilis sa 30 kilometro bawat oras. Samantala, ayon sa Pag-asa, sa kanilang pinakahuling weather bulletin na nilabas sa kasalukuyan, ang super typhoon ay wala pa namang epekto sa anumang bahagi ng bansa dahil ito ay may kalayuan pa. Pero sa mga susunod na araw, partikular simula mamayang bukas ng madaling araw, maaaring ito ay magkaroon ng epekto sa southwest monsoon o habagat hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Bagaman hindi inaasahan ng magla-landfall ang sentro ng super typhoon na si Bavi sa Pilipinas, maapektuhan man ito ang malaking bahagi ng bansa sa pamamagitan ng pagtutulak nito at pagpapalakas sa epekto ng habagat. Ayon pa rin sa weather specialist ng Pag-asang si Grace Castañeda Carpio, inaasahan ng Pag-asa na makapagtataas sila ng tropical cyclone wind signal hanggang signal number 3. Bagaman walang ipino-forecast ang Pag-asa ng super typhoon na si Bavi ay magsasagawa ng landfall o tatama sa kalupaan ng bansa. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, inatasan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at ang lahat ng mga iba't ibang concerned agencies ay activate na ang whole of government response bago pa man pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na si Bavi na papangalan ng Inday. Kasama na rito ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment and scenario meetings. Ganon din ang paglalagay ng mga response clusters sa ilalim ng NDRRMC at ng mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na naka-standby. Inutusan din na paigtingin ang public advisories at mga warning system sa lahat ng available communication channels and platforms. Magpatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas, isecure ang mga safe evacuation centers at magtatag ng mga designated zones for livestock. Nag-utos na rin ang Pangulo ng prepositioning ng mga rescue teams, mga relief goods at essential supplies kasama ng provision sa mga individual na may special needs. Samantalang inutos din na kilalanin at alamin ng mga alternatibong ruta na maaaring magamit sa apektadong lugar. Kasama na si patutupad ang mga travel bans, inspection sa mga critical infrastructure at pagpapalawak ng early assistance sa vulnerable sectors. Inutusan din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na i-monitor ang maaring epekto sa kalusugan kasama ng mga sakit associated o kaalinsabay ng mga pagbaha. Bagaman muling inulit ng Pag-asa na sa mga pinakahuling forecast track, makikitang ang super typhoon ay hindi naman tutumbukin ang anumang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas, bagkus ang tatamaan nito ay ang silangang bahagi ng bansang Taiwan.
Pero hindi raw pwedeng alisin ang posibilidad na magkakaroon ng wind signal. Ang bagyong ito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Kabisayaan, posible raw ito mamayang gabi o kaya naman ay bukas ng umaga. Pero sa kasalukuyang senaryo na nakikita ng Pag-asa, maliit ang tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa hangin ang bagyong ito sa ating bansa. Naniniwalang Pag-asa na ang Super Typhoon ay mapapanatili ang Super Typhoon strength sa pagpasok nito ng Philippine Area of Responsibility. Pero hihina ito habang patuloy ng paggalaw patungo ng extreme northern Luzon. Muli inulit ng Pag-asa, hindi magla-landfall ang sentro ng bagyong ito sa anumang panig ng Luzon, pero ang lakas ng Super Typhoon at ang lawak ng apektado nito ay pwedeng mag-trigger ng signals sa northern at eastern portion ng northern Luzon, sabi pa ng Pag-asa. Ang epekto lamang ng Super Typhoon na si Bobby ay ang pagpapaigting ng habagat o ng southeast monsoon simula bukas, kaya't magdadala ito ng mga pag-ulan sa southwestern portion ng Mindanao hanggang sa western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa araw ng Huwebes. Pagsapit ng Biyernes, ang monsoon rain ay makakaapekto na sa western section ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa Ilocos Region. Ayon sa Pag-asa ay pinapaalala nila ng enhanced monsoon o maigting na habagat ay magbibigay ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan sa ilang mga lugar, kaya may peligro ng mga pagbaha partikular sa western section ng ating bansa. Samantala, patuloy namang bumababa pa rin